Kaugnay naman po sa pagdedeklara ng food security emergency ng Department of Agriculture, makausap po natin si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon na, no? Ay, umaga pa lang. Para po sa inyo, sir, nararapat ho bang magdeklara ng food security emergency sa bigas? Ngayong wala naman ho daw problema sa supply pero napakataas naman ang presyo kasi nito. Well, maganda yung intention and we support the intention of declaring a food emergency. Kaya lang yung basis nila for declaring that emergency, medyo may konti kaming pag-alinlangan, no? Kasi doon sa kanilang explanation, ang pagsipa ng presyo ay nangyari noong 2023 pa. Pero bakit ngayon lang nila dinideclare yung emergency? Kung baga sa sunog, matagal lang nagkasunog pero ngayon lang sila nag-alarma, no? Aha. Ano ho ang nakikita ninyong maaring naging dahilan kaya? Bakit ganun katagal, ano, yung sinasabing 2023 pa yung pagtaas at ngayon lang ho i-declare ito? Well, tama naman na medyo mahal pa rin ang bigas, ano? Eh, nang balak nila ay ilalabas nila yung stocks ng NFA na pwede lang gawin kung merong emergency declaration, by the way, ano? Yun yung legal basis niya. At sa pagbibenta nito sa murang halaga, I understand 35 pesos na, Yes, hindi na yes. 38, ano? Ay mapapababa nila yung presyo, mahihila din nila yung presyo ng mga private traders, no? Pero parang napakababa yung 35 na hindi pwedeng sabayan yan ng private sector, no? Okay. Kaya- May effect ba ho yan sa mga local farmers natin? Yun po ang medyo pinoproblema namin dahil at 35 pesos per kilo yung retail, ang katumbas niyan sa palay ay mga 17 pesos per kilo. Aha. At sa presyong ganun, baka kalahati na magsasaka lugi. Oho. At yung kalahati, manipis na yung kikitain nila. Pero kung hindi po deklarasyon ng food security sa bigas, ano po ba ang hakbang kaya na nakikita niyong nararapat, no, para masawata yung pagtaas ng presyo ng bigas? Yung isang hakbang na hindi nila ginagawa ay yung pagtutugis dun sa mga nagsamantala. Okay. Kasi napakaliwanag kasi nung binaba yung taripa nung July last year from 35% to 15%. 6 hanggang 7 piso ang natipid ng mga importers sa pagbabayad ng taripa. So, bumaba rin yung presyo ng bigas. And in addition to that, nagmura pa ang international price. Walang rason bakit hindi bumaba except kung binulsa ng mga trader yung kita. Okay. Kanina po kausap ko rin si Secretary Tiu Laurel, ano, at nabanggit po niya na hindi siya naniniwala na meron hong malalaking kartel sa bigas. Bagkus ang pagsasamantala po nanggagaling daw doon sa mismong gusto ng kumita ng mga traders o kaya yung mismo hong nagbebenta. Ano hong komento niyo dyan? Tama. We're not talking about cartel. We're talking about profiteering. No? Naipasok ng mga importer yung bigas sa murang halaga. Apo. At hindi nila pinasa yung savings sa tariff, binenta pa rin ng mataas sa wholesaler o kaya yung wholesaler binenta pa rin ng taas sa retailer at saka yung retailer baka binenta pa rin ng mataas sa consumer. Nandun itong piso na natipid sa taripa, hindi umabot dun sa dulo. Alright. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir, at kami ho'y magbabantay rin, katuwang ninyo. Thank you, thank you. Yan po naman si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor.